Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive, 14 anyos na lalaki. Patay ng hampasin umano ng payong sa ulo habang nasa loob ng isang mall. Biktima, napagbintangan lang daw na kumursunada sa mga suspect. Lalaking may autism, binugbog at iginapos pa matapos mapagkamalang magnanakaw. Di bababa sa 50 bahay sa paanan na nagtahan flyover sa Maynila. Nasunog! Sanggol! Nawawala! Sa Valenzuela, pabrika naman ng plastik ang natupok. Sa General Santos City, mag-ina at kanilang kasambahay patay ng makulong sa nasunog nilang bahay. Exclusive, 3 taong gulang na bata na nilagnat lang nitong Biyernes, nasawi sa dengue. Na hulikam, motorsiklo sa Commonwealth Avenue, sinalpok ng isang jeep, rider na pulis, humagis. 3 opisyal ng militar sa Syria, patay sa gitna ng lumalalang kaguluhan. DFA, magpapadala na ng rapid response team doon para ilikas sa mga OFW. 30 fishing vessel ng China namataan sa Samora Reef na sakop ng Kalayaan Group of Islands sa gitna ng isyu ng agawan sa teritoryo. Pilipinas, pinag-aaralan ng bumili ng warship mula sa Italy. Dancing inmates ng Cebu, tinapatan ng mga preso sa South Cotabato. Kabarkads, hindi pa rin daw makapaniwalang may Eat Bulaga na rin sa Indonesia na naghahatid ng 1,001 tuwa. At panibagong clips ng The Born Legacy na sinut sa Maynila, silipin. Mga kapitbahay! Pulis! Pulis! Magandang gabi po, patay ang isang binatilyo matapos umanong hampasin ng payong sa ulo. Ang krimen nangyari habang namamasyal sa isang mall sa Quezon City ang biktima kasama ang kanyang mga kaklase. Napagbintangan lang daw ang biktima na kumursunada sa 2 sospek na agad din namang nadakip. Nakatutok si Emil Sumangel, eksklusibo. Rumihistro sa CCTV ang unang video ng 14 anyos na biktimang si Jerwin Pongpong Dizon nang pumasok sa isang mall sa Quezon City kasama ang iba pang kaklase noong Biyernes. Ilang oras na namasyal at naglakad-lakad ang magkakaibigan sa mall. Hanggang sa humantong sa tagpong ito, makikita sa CCTV sa ground floor na paupong bumagsak sa flooring ang biktima. Hindi raw nahagip ng rotating security camera ang aktual na krimen, pero ayon sa police report, nalugmok sa sahig ang binatilyo, makaraang hampasin ito sa ulo. Nagkagulo sa bahaging ito ng ground floor ng mall. Pinagtulungang maisakay sa wheelchair ang biktima para maisugod sa kalapit na klinika. Ilang araw na nakomataw si Pongpong sa ospital at kahapon, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Cardiopulmonary arrest at pamumuo ng dugo sa utak ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang itinuturong pumalo sa biktima, kinilala ng pulisya na sila Kevin Trinidad Ramirez at Nathaniel De La Torre. Kapwa 19 anyos. Mabilis silang nadakip ng mall security makaraan ng krimen. Na-recover ng pulisya ang payong na ginamit na panghampas ng mga suspect sa ulo ni Pongpong. Nabali ang handle nito dahil ito raw ang ipinalo sa ulo ng biktima. Bakit ganun? Parang aso lang na pinatay yung anak ko. Ang pinagmulan daw ng gulo, napagbintangan ng mga suspect ang grupo ng biktima na umunoy kumukursunada daw sa kanila. Maliliit po yung mga bata. Siya matanda na po siya. 19 years old na po siya. Yung mga bata, 14 lang. Sa kwento ng mga kaklase ni Pongpong, nagsorry pa raw sila sa mga suspect at nakipag-usap para makipag-ayos. Patunay na raw ang kuhang ito ng CCTV kung saan makikita ang grupo ng mga biktima at suspect na nag-uumpukan. Pero tila raw mukhang mainit talaga ang mga suspect.
Yung binangga na yun, may tinatawagan siya. Tapos maya-maya po, di okay na, nakapagkamay na, uuwi na po sila, masaya po silang naglalakad, bigla na lang pong may sumulpot na lalaki na may narinig po sila na, eto ba? Tapos sabay mura po ng malakas at palo po sa ulo ng anak ko. Nakakulong ngayon sa QCPD Station 7 ang mga suspect. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Umaapaw ngayon sa social networking site na Facebook ang pakikiramay ng mga kaibigan ni Pongpong. Lubos daw na masakit para sa mga magulang ng biktima na tuluyang mawalay ang bunsong anak. Pero lalo kumukurot sa kanilang puso na namatay ito ng walang kapararakan. Napakasakit para sa ama na makita yung anak mo na naghihirap, di ba, sir? Pero mas masakit na makita mo sa kulungan yung mga suspect na tinatawaan ng kapa. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Isa namang binatang 18 taong gulang na may autism ang ginulpi at iginapos pa ng mapagkamalang magnanakaw sa isang bahay sa lungsod ng Quezon. Ang depensa ng isa sa mga inireklamo, hindi raw nila alam noong una na may autism ang biktima. Nakatutok si Ian Cruz. Sugat sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 18 anyos na lalaking ito. Ginulpi raw siya ng ilang lalaki matapos mapagkamalang magnanakaw nang pumasok ng wala raw paalam sa isang bahay sa Ramos Compound sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City nitong Martes. Huli na raw ng mabatid ng mga nanakit na may autism ang binata. Ang di raw matanggap ng kanyang ina, iginapos pa ang kamay ng kanyang anak. Wala po siyang inanong kinukuhang gamit doon o anuman. Nagtataka nga po ako bakit nila ginapos ng gano'n na parang hayop naman ginawa nila sa anak ko. Kanina, inihain na ng pamilya ng biktima ang reklamong paglabag sa anti-child abuse law laban kina Nestor Ramos sa tiyuhin nitong si Cardo at pinsang si Rogelio. Pinuntahan ng GMA News ang lugar kung saan nangyari ang panggugulpi. Di kami hinarap ng may-ari ng bahay na si Nestor. Ang isa sa mga inireklamo na si Cardo ang humarap sa amin. Nakapanik daw sa ikalawang palapag ng bahay ang binata at naghalughog. Nang mahuli daw nila ang binata, nanlaban daw ito at nagtangkang manakit gamit ang map. Kaya raw siya napagdiskitahan ng mga dumating na magkakapitbahay. Huli na raw nang may nakapagsabi na may autism ang binata. Totoo rin daw na itinali ang binata para sa kanyang proteksyon. Nakakawat ko kasi yung mga tao eh. Pag pinabayaan ko ito, pinawalan ko yung tao, tatakbo. Hahabulin ng mga tao yan, baka pagbabatuin, paghahatawin. Dahil ang alam nila, magnanakaw talaga, tumakit ng bahay. Kaya sabi ko, sige, tali nyo na lang para hindi tumakbo. Nung matali na, naawat namin tao. Naiulat na ng pamilya sa Autism Society Philippines o ASP ang insidente. Pinag-uusapan na rin ito sa social networking site ng ASP. Nais daw lawakan pa ng ASP ang pagbibigay ng kaalaman tungkol sa autism upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Nakakalungkot. Sana hindi lang po naman sa taong with autism or with disability, para po sa lahat, hindi po tayo dapat maging ganun ang reaction. At ito po para sa amin, organisasyon, ay isa ulit call for action that we have to intensify yung aming public awareness campaign. Paalala rin ng Autism Society sa mga magulang o kaanak ng mga batang may autism. Iba yung atensyon at pagbabantay ang kailangan sa kanila. Doon sa mga batang mas nangangailangan ng supervision, talagang kailangan niya na palaging nakabantayan. At doon naman sa mga pwedeng sanay at ipapaliwanag yung mga issues. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kabi-kabilang sunog ang naganap nitong magdamag sa Maynila. Hindi bababa sa 50 kabahayan sa paanan na nagtahan flyover ang nasunog. Isang sanggol ang nawawala. Matagal nang natapos ang fire prevention month. Pero ngayong buwan lamang, halos 50 insidente na ng sunog sa mga bahay at establisimento ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila. Nakatutok si June Veneracion, live mula sa Maynila. June? Mel, sa taya ng Bureau of Fire Protection, nasa 100 hanggang 120 pamilya ang apektado ng sunog dito sa may paanan na nagtahan flyover, lungsod ng Maynila. Sa kasagsagan ng sunog, isang 84 na taong gulang na lola ang naiwan sa isang bahay. Nakita ng rescuers si Civiliana San Jose sa ground floor, nakalubog sa naipong tubig sa sahig na mainit na dulot ng naglalagablab na apoy. Hinahina at halos wala nang ulirat ang lola. Kaya mabilis siyang isinugod sa ospital. Medyo nahihirapan humingi pero
Sana mamabot. Mukhang okay naman. Okay naman. Opo, nakita na po. Sa looban, nakita naming nag-iiyak si Jenny Reynera. Nawawala naman daw ang kanyang 10 buwan na pamangkin. Nagdatid po yung ate ko ng mga anak niya. Oo. Naiwan lang po sa kapatid ko. Oo. Tapos nagkagulo na nung Opo. Pagpasok niya po, may apoy na po doon sa kabilang dingding. Kaya naiwan po yung bata. Opo. Mabilis na kumilos sa mga rescuer. Hinalugog ang bahay kung saan sinasabing naiwan ng bata. Pero wala silang nakita. May nakakita na may nakakuha sa bata. So hopefully na buhay pa yung bata. Nagsimula ang apoy sa isang 2 palapag na apartment. Pati mga residente, tumulong na rin sa pagkapula gamit ang kanilang timba, pati garden hose. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Itong mga involved na property ay light materials. Medyo mabilis po yung paglaki niya. Mag-aalauna ng hapon nang ideklarang fire under control o halos 1 oras ang lumipas mula na magsimula ang sunog na umabot sa 5th alarm. Pero nataranta ang mga residente nang may umapoy na naman sa isang bahay. Limang bahay ang nasunog. Nasa 100 hanggang 120 pamilya ang apektado. Yung iba na hindi naman sunog na sunog ang bahay, nagsibalikan na. Ang iba naman, sa barangay hall muna pansamantalang nanunuluyan. Mel, update lang dun sa lola dahil nga sa init ng tubig na kinalubugan ng matanda, nagtamo ito ng paso sa iba't ibang parte ng katawan. Ginagamot siya ngayon sa ospital ng Sampaloc. Ang bata naman, Mel, na sinasabing nawawala, hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Bagamat umaasa mga rescuer na nakuha ito ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga nasunugan naman, Mel, nangangailangan ng mga used clothing at tubig. Dumating na rito ang mga social workers ng City Hall. Ang GMA Kapuso Foundation nandito na rin, may dala ang grupo ng relief goods para sa may 200 pamilya. Bukas naman ay damit ang kanilang dadalhin at ipamamahagi dito ng GMA Kapuso Foundation dito sa lugar na ito. Mel? Jun, ulitin lang natin, ganong kalaki na yung bata? Ito ba'y babae o lalaki? Meron bang palatandaan? Baka merong nanonood sa atin na siyang pumulot sa bata. Jun? Yung 10 buwang sanggol, Mel, ay lalaki, ay medyo maputi ang complexion nito. Although hindi natin nakuha yung litrato dun sa magulang kanina, pero ang sinasabi niya ay may natanggap din siyang impormasyon, Mel, na may nakakuha sa kanyang kamag-anak. Although wala nga, malabo nga yung communication dito dahil yung mga cellphone nila ay nagkawalaan, kaya umaasa sila na sana'y may nakapulot lang dun sa kanilang anak, Mel. Harinawa, maraming salamat sa iyo, June Veneracion.